Gulek Soliman ang malupit sa katotohanan. Mga kabunyog, mga kababayan, pag-usapan nga natin itong ang ating mahal na dating senadora Leila de Lima. So sa kanyang paglaya, no, mga kabunyog, mga kababayan, maraming nagtatanong, no? Maraming nag-iisip, what's next? Ano ang susunod na hakbang ni dating senadora Leila de Lima ngayong siya ay nakalaya? So sa ngayon wala naman tayong naririnig na opisyal na pahayag sa ating butihing senadora kung ano ang kanyang mga plano sa politika. Bagamat alam talaga natin at nire-respeto natin na siya'y nakulong ng 7 taon, kaya ang alam natin talaga ngayon siya'y nagpapahinga siya'y nagmumuni-muni, at sigurado tayong yung kanyang oras sa ngayon ay ginugugol niya sa kanyang pamilya, sa mga personal na bagay na marami ding nawalang panahon kay Senator Leila de Lima. Ngayon, talagang tayo'y nagsaya, no? Tayo'y nagbunyi sa paglaya ni Senadora Leila de Lima. So ang tanong ngayon ay what's next, no? Sa atin, ang tingin natin, habang nagpapahinga si Senadora Leila de Lima, ang tingin natin ay hindi naman kakalimutan ni Senadora Leila de Lima ang politika, yung paglilingkod sa taong bayan. Ito'y sariling opinion lang natin, wala naman tayong opisyal na komunikasyon sa kanya, no? Bagamat nung isang araw nakita natin yung chairman ng Bunyog, si Attorney Enzo Recto ay nakipagkita kay Senator Leila. Sila'y kumain, konting usapan tungkol sa ilang maliliit na bagay, no? Ngayon, tingin natin si Senator Leila de Lima ay nagbigay liwanag at yung sinasabing spark, yun ang tingin natin, siya ay nagbigay ng spark muli sa oposisyon. Talagang buhay na buhay ang oposisyon. Kumbaga siya ay isang shining star. Siya ay isang bituin na maningning, kung saan nakakita tayo ng pag-asa dahil alam natin si Senadora Leila de Lima ay hindi naman hindi sumuko, hindi yumuko, hindi natakot, hindi nawala ng tapang. Kahit nakakulong si Senadora Leila de Lima, sa bawat issue naglalabas siya ng mga pahayag, ng mga statement. Talagang naalala natin, kahit nakakulong siya, meron siyang sulat na ginagawa, tapos pinopost yan sa social media yung mga statement niya sa iba't ibang issue. Yung issue sa Maharlika Fund, maraming mga issue na talagang kahit nakakulong si Senadora Leila de Lima ay siya'y aktibo at matapang na nakikilahok sa mga usapin ng bayan. Hindi niya pinabayaan ang bayan. Kahit nakakulong siya, nagboboses siya, matapang siya. Lalo ngayon na siya'y nakalaya na, sigurado tayo na sa plano niya, sa hinaharap, ay hindi niya kakalimutan itong ating bayan. Dahil nung nakakulong siya, kailanman hindi niya kinalimutan. Lalo ngayon siya'y nakalaya, siya'y magiging, tingin natin, ay isang matapang na boses ng oposisyon. Matapang at hindi umaatras sa laban hanggat ang pinaglalaban ay tama at katotohanan. Ganyan ang si Senadora Leila de Lima, At siya'y hindi naman na kahit nung nakakulong siya, hindi siya naki-political bargain. Yung para lang makalaya ay susundin niya na or yuyuko na siya sa DOJ o halimbawa sa mga gusto ng mga prosecutor. Hindi ganon. Ang ginawa ni Senador Leila de Lima, inilaban niya yung kaso niya base sa merito ng kaso. Ibig sabihin, sa katotohanan lamang. Hindi siya nagpaawa-awa, hindi siya nag-wheelchair, hindi siya nagsakit-sakitan. So, kaya nga ngayong nakalaya siya, nagkaroon ng panibagong spark. Ano bang Tagalog ng spark? Yung apoy na nagniningas. Yan.
ng panibagong pag-asa at lakas ang oposisyon. Ang oposisyon na sinasabi natin sa ngayon, parang sinasabi, kukunti na lang ang oposisyon, yung Makabayan Block sa Kongreso, 300 mahigit ang congressman. Ang oposisyon dyan sa Kongreso ay iilang congressman na lang, si Edsel Lagman, tapos yung 3 Makabayan Block na congressman, tapos sa Senado, si Risa Hontiveros, paminsan-minsan si Coco Pimentel, nag-oposisyon, paminsan-minsan, di ba? Yung ganon. So ngayon, makikita natin, dagdag boses, at tingin ko si Senadora Laila de Lima yung maglilid. Mamumuno. Pwede talaga siya na siya'y mamuno sa oposisyon sapagkat siya'y nakulong Iba kasi yung nakulong, mga kababayan. Ibig sabihin, lalong hindi matatakot si Senator Laila. Dahil naranasan niya ng makulong, naranasan niya na siya'y ginipit. Pero 7 taon po yan na siya'y nakakulong, siya'y hindi yumuko, no? Kaya talagang ang oposisyon sa tingin natin pamumunuan niya. Kung siya'y tatakbo sa 2025 bilang senadora o magpapahinga muna siya, hindi natin alam. Pero anuman ang plano ni Senadora Laila de Lima sa eleksyon man, sa politika o sa pagsusulong ng mga advokasya, tayo mga kabunyog, ang bunyog, tayo ng mga nagmamahal sa bayan, buong puso ang ating suporta kay Senadora Laila de Lima sa kanyang mga plano, no, sa hinaharap kung ano man ang kanyang plano. At sigurado natin, hindi siya mananahimik, hindi siya matatakot, hindi mabubusalan ang kanyang bibig sapagkat laging ang konsensya ni Laila de Lima yung paglaban para sa tama, paglaban para sa katotohanan at para sa kabutihan ng bayan ay nasa puso niya at nasa kanyang prinsipyo. Nakakulong man siya at lalo ngayong siya ay malaya na, no? So yun ang ating opinion, ano? So kung ano ang masusunod na plano niya, suportado natin yan, mga kabunyog, mga kababayan, ano? Hinahangaan natin si Senadora Laila de Lima na sa tingin natin sa mga susunod na panahon ay pamumunuan ang laban para sa bayan, pamumunuan ng oposisyon, may eleksyon man o wala, no? Kulex Soliman ang malupit sa katotohanan, mga kabunyog, mga kababayan, kagaya ni Senadora Laila de Lima na ating inspirasyon. Tuloy ang laban.